Hi guys, narito ang chapter 10 hanggang 20 ng Isang Hakbang Tungo sa Kalayaan. Tara, simulan na natin ang kwento. Sa nakaraan, hinabol ni Yan Wu ang ating bida papunta sa palas. Nakarating na sila sa palas. Sabi ni Yan Wu, ano ang balak gawin ng sira-ulong iyon? Habang ang ating bida ay nagtago sa isang poste sa loob ng palas. Nakangiting wika ng bida, sa tingin ba nila hindi ako marunong mag-isip? Siguradong maraming bitag sa loob ng palas. Hindi ako papayag na maging pain. Wika pa ng bida. Iyon ba ang tinatawag nilang pamana na nagmula sa mga ninuno? Naglalabas ng matinding kapangyarihan ang pagan. Mas lumiwanag pa ito dahil sa nilalabas nitong kapangyarihan. Huminang ang mga mata at naglalaway ang ating bida. Sa isip niya, wow, isa itong kamangha-manghang kayamanan. Mabilis na tumakbo si Yan Wu papunta sa kayamanan. Sabi niya, sa akin na ang kayamanan na ito. Sa isip naman ng Yang Miss, hindi ko hahayaan kunin niya ang pamana ng mga ninuno. Ang Yang Miss at si Yan Wu ay sabay na balakunin ang pamana sa kanilang abot ng makakaya. Napahinto ang dalawa sa kanilang binabalak dahil naglabas ng matinding pressure ang pagan. Naapektuhan ang dalawa sa nilabas nitong pressure. Sabi ng Yang Miss, buwisit naman. Saad ni Yan Wu, meron itong hindi matitinag na proteksyon. Hindi kinaya ng dalawa ang lakas na inilalabas ng pagan. Tumalbog sila ay sumalupok sa mga bato. Habang pinipilit na bumangon ni Yan Wu sa harap ng pagan. Ang Yang Miss naman ay hinahabol ang kanyang paghinga dahil sa nangyari. Pinapanood lamang ito ng ating bida sa medyo malayong distansya. Wika niya, hindi na ba sila makagalaw? May naisip na naman ang ating bida. Wika niya, oha, ngayon ako naman ang gagalaw. Ipinakita ang pagan na naglalabas ng makapangyarihang aura. Wika ng bida, talagang napakagandang kayamanan nito. Pero sa kasamaang palad, makakaya ko lamang itong tignan pero hindi ko mahahawakan. Paglilingkod sa iyo ng tama para sa pagnanakaw ng isang libingan. Ito ang iyong kabayaran. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring maging sobrang sakam. Dapat maging katulad ko. Kunin lamang ang kailangan mo. Kinuha ng ating bida ang lahat ng mga diamante na kanyang nakikita, hahaha. Sa isip ng dalawang ito, ang bastard na ito ay masyadong walang kahihiyan. May kinukuha si Yan Wu. Sabi niya, kapag kinakain ko ang tableta na ito at ibalik ang aking lakas, kayong dalawa ang mamamatay. Kinain na niya ang tableta na kanyang inilabas. Nagsimula na siyang i-absorb ang tableta para manumbalik ang kanyang lakas. Sigaw ng Yang Miss sa ating bida. Yeyu! Mabilis na patayin siya bago ibalik ang kanyang lakas ng tableta na kanyang inabsorb. Habang patuloy ang pagkuha ng ating bida sa mga gem. Wika niya, bakit ako maniwala sa'yo? Sigaw pa ng Yang Miss. Huwag ka nang magsayang pa ng oras. Sa loob ng 15 minuto, mababawi niya ang kanyang lakas at pareho tayong mamamatay. Naging puso na naman ang mga mata ng sira-ulo nating bida. Reaksyon niya, wow! Saad pa ng Yang Miss. Ngayon na kami ay nasa ganitong sitwasyon, naglalaro ka pa rin. Habang naghuhukay sa kailaliman ng bida. Wika niya, maaari kitang tulungan, ngunit anong pakinabang ang makukuha ko sa paggawa nito? Saad ng Yang Miss. Ano ang iniisip mo? Yumandar na naman ang hangarin ng ating bida. Wika niya, unang halikan mo ako, pagkatapos ay undress at sa wakas ay makatulog ng magkasama. Kung nais mo ng higit na kaguluhan, maaari rin tayong maligo ng magkasama. Napipilitang sabi ng Yang Miss. Oh,
Sige, dapat mo muna siyang patayin. Naghukay na naman sa kailaliman ang ating bida. Wika niya, sa palagay mo ba ako ay wala sa tamang pag-iisip? Bakit naman ako magtitiwala sa mga sinasabi mo? Nagpa-cute naman ang niyang miss. Saad niya, asawa ko, pumapayag na ako sa kahit anuman ang iyong naisin. Naubusan ng lakas ang ating bida, wika niya, sobra ang kanyang kagandahan. Nabuhayan ang ating bida, sumigaw siya. Okay sige, huwag kang mag-alala darling. Ang iyong asawa ay tutulungan ka para alisan ng buhay ang isang iyan. Sa isip ng niyang miss, isang manyak, hinawakan na ng ating bida ang espada. Habang papalapit ito kay Yanwu, sa isip niya, inutusan niya akong pumatay ng isang tao. Nagbibiro ba siya? Habang nanginginig ang ating bida papalapit kay Yanwu, sigaw ng niyang miss. Hoy ikaw, hindi ka pa ba nakapatay ng tao? Natatakot ka ba? Pagyayabang ng ating bida, wika niya, nagbibiro ka ba? Takot, marami akong pinatay na mga tao kung gaano karami ang inihakbang mo mula pagkabata ganon ang bilang ng aking pinatay. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Maaari kang magtanong tungkol sa akin sa labas. Ikaw ay naglakas loob na mag-alinlangan kung pumatay ba ako ng tao dati. Kung maglakas loob ka, kung gayon ikaw, ay pinahiya ako, saad ng niyang miss. Okay sige, gawin mo na, sigaw ng ating bida, bakit mo ba ako palaging pinagmamadali? Okay gagawin ko na ito ngayon. Sa isip ng niyang miss. Naku po masama ito. Sumigaw ang niyang miss. Makakabawi na rin siya ng lakas kaagad. Kung hindi mo pa siya papatayin, tayong dalawa ang mamamatay. Pinangat na ng ating bida ang espada hawak ng dalawang kamay. Sumigaw siya. Katapusan mo na. Inilunsad na niya ang pag-atake. Tumama ang espada sa balikat ni Yanwu. Ngunit walang epekto ito. Habang gigil na gigil ang bida. Napaisip siya anong nangyari. Napabuntong hininga na lamang siya. Ako yung tipong hindi kayang pumatay ng isang tao. Nagising bigla si Yanwu. Napansin ito ng ating bida habang nakalapat ang kanyang espada sa leeg ni Yanwu. Wika ng bida. Naku po gising na siya. Dahan-daang tumayo si Yanwu. Tumawa ito ng malakas. Hahaha. Sa kanyang ginawang pagtayo bumuo ng espada sa kanyang leeg. Reaksyon niya. Bigla siyang umatras. Sabi niya, kung gusto mong wakasan ang aking buhay ngayon, hinding-hindi mo na ito magagawa pa. Habang patuloy ang pagsirit ng dugo sa kanyang leeg. Pinapanood lamang ito ng ating bida. Sigaw ka ni Yanwu. Ngayong araw, kayong dalawa ay mamamatay. Habang ang dalawa ay nakatingin lamang sa kanya. Tinignan ng ating bida ang kanyang espada na may dugo. Pagtatanong ng ating bida, ang iyong leeg ba ay ayos lang? Reaksyon ni Yanwu. Tiningnan niya ito at hinawakan. Ang aking leeg. Ano ang pinagsasabi mo? Paghawak niya may nakita siyang dugo. Ano ito? Kaninong dugo ito? Mas lumakas pa ang pagsirit ng dugo sa kanyang leeg. Sabi niya, nagbibiro ka ba? Tuluyan nang nawala ng buhay si Yanwu. Wika ng ating bida, nakapatay ako ng isang tao. Saad ng niyang miss. Oo tama nakapatay ka ng isang tao. Talaga ba ang nakabatay ako ng isang tao? Mas nilakasan pa ng ating bida. Talaga bang nakapatay ako ng isang tao? Paulit-ulit niya itong sinabi na parang natataranta. Makapatay ako ng isang tao. Nakapatay ako ng isang tao. Habang tumatawa lang ang niyang miss. Saad ng niyang miss. Ang mundo ng cultivation ay isang madyugo. Kailangan mo itong malaman para masanay ka dito. Sigaw ng ating bida.
Sa paraan ng iyong pagsasabi. Parang ito ay napakadali lamang. Pero hindi pa ako nakapatay kahit nga isang manok. Saad ng young miss. Huwag mo akong sisihin. Nang may mapansin ang dalawa. Ha! Habang nakatingin ang young miss sa pagan nag-iisip ito. Sa isip niya, upang isipin na mayroong isang earth xiangxi dito. Habang tumutulo ang laway ng ating bida. Wika niya, ano ang xiangxi? Ang xiangxi ay nahahati sa dalawang uri. Langit at lupa. Ang earth xiangxi ay maaaring gumamit ng earth vein upang mabigyan ng lakas ang lupa. Ang langit xiangxi ay maaaring may list upang humiram ng kapangyarihan ng araw, buwan at mga bituin. Maaari rin itong humiram ng swerte na bumubuo ng mga bituin. Sa isip niya, dapat kong makuha ang mana. Hindi na siya nagsayang ng oras, gumamit na siya ng kanyang kasanayan. Liuli heavenly body, may palm attack na joy sa noo ng young miss. Biglang bumugso ang kapangyarihan na nagmumula sa kanyang buong katawan. Wika ng ating bida, wow! Ginamit na naman niya ang kanyang pamamaraan. Habang nakatingin ito sa pamana, dahan-dahan itong lumalapit. Saad niya, mahusay, ang pamana ng ninuno ay nasa aking kamay na. Ipinakita ang pagan, habang naglabas na naman ito ng kakaibang lakas. Reaksyon ng young miss, ano? Bigla na naman siyang tumalsik sa lakas ng bugzo na nanggagaling sa pagan. Patuloy ang paglabas ng matinding pressure mula sa pagan. Saad ng young miss, ito ang nagagawa ng isang tianxi. Paano ito magiging? Pag-aalalang sigaw ng bida. Asawa ko, okay ka lang ba? Sigaw ng young miss. Yeyu, mag-ingat ka. Habang lumiwanag na naman ang pagan. Patuloy ito sa paglalabas ng enerhiya. Huwag kang lumapit dito. Narinig ng ating bida ang sigaw ng young miss. Ngunit agad siyang tinamaan ng enerhiya na nagmula sa pagan. Mabilis siyang tumanda papunta sa pagiging bata. Nagtataka ang reaksyon ng ating bida. Ha! Saad ng young miss. Ikaw, paano mo? Sa isip niya, hindi man lang siya nasaktan. Wika ng ating bida. Ano ba iyon? May ba ang nangyayari? Habang nakatayo na ang dalawa kaharap ang pagan. May nangyayari sa pagan. Nagkakaroon ng biyak-biyak ang mga lumulutang dito. Saad ng young miss. Ang Tianxi field ay nasira. Sa isip niya, maaari bang nagawa niyang sirain ito? Reaksyon ng bida habang nakatingin sa pagan. Lumapit ang ating bida sa pagan. Wika niya, titignan ko kung anong kayamanan ang maaaring makita mula rito. Sa isip ng young miss. Imposible iyon. Maaari itong nasira dahil sa aking liuli heavenly body. May napansin ang young miss. Ito ay naging dalawa ang pagan. Makikitang umami pa ito ng dumami. Dahan-dahan itong pumunta young miss. Wika ng bida. Mukhang minana na niya ang pamana ng mga ninuno. Nang may mapansin ang ating bida. May lumiliwanag sa kanyang harapan. Isang scroll na nababalutan ng gintong liwanag. Wika ng bida. Anong klaseng kayamanan kaya ito? Akma niyo itong hahawakan habang nakangiti. Nagkaroon ng reaksyon ang gintong scroll. Sa isip niya, ano ito? Tuluyan ng lumutang ang scroll. Pumasok ito sa noon ng ating bida. Ano ang bagay na iyon na pumasok sa aking ulo? Lumabas ka. Lampas ng ating bida ang kanyang ulo sa sahig. Lumabas ka. Sige na lumabas ka na. Pagod na pagod ang ating bida sa kanyang pinagagawa. Buwisit wala naman sigurong mangyayaring masama sa aking ulo tama. Habang ang young miss ay patuloy lang sa pag-absorb ng kayamanan na nagmula sa mga ninuno. Ganun pala, kung paano mag-absorb ng spiritual energy.
Patuloy lang ang young miss sa kanyang pag-absorb sa kayamanan. Bumaba na ito, wika ng bida. Natanggap mo na ba ang pamana? Sabi ng young miss. Tama ka, natanggap ko na. Pero sa kasamaang palad, wala dito ang heavenly book. Mukha yatang mali ang nakasaad sa family record. Sa isip ng ating bida. Heavenly book. Wika niya. Ahem. Ano ang heavenly book? Saad ng young miss. Sinasabing ang ninuno ay binigyan ng isang gintong libro sa kanyang mga huling taon. Hindi niya ito mabubuksan hanggang sa kanyang kamatayan. Sa isip ng bida, mula sa labanan ngayon hanggang sa pagsipsap ng aklat na makalangit, maaari ba akong maging iyon? Ako ang maalamat na napili. Biglang may tumamang aklat sa mukha ng ating bida. Sigaw niya, bakit mo ginawa iyon? Saad ng young miss. Kunin muna ang lihim na pamamaraan na iyon. Malubhang nasugatan ako at kailangang magpahinga. Huwag tumakbo sa paligid. Hindi kita may save kung may nangyari. Sa isip ng bida. Sa oras lamang upang subukan ang espiritual na enerhiya na sumisipsip ng tech IQ na natutunan mo lang. Nagpatuloy sa pag-cultivate ang dalawa. Makalipas ang ilang oras, dumating na si Uncle Yanshan. Reaksyon nito, Young miss, ayos ka lang ba? Young miss. Napansin ni Uncle Yanshan ang walang buhay na katawan ni Yanwu. Saan niya? Young miss, tapos ka na ba? Sabi ng young miss. Oo, nakuha ko na ang pamana. Tumawa si Uncle Yanshan. Hahaha, ang ating Yan family ay ungat sa lalong madaling panahon. Wika ng ating biga, huwag kang magyabang. Hindi ikaw ang kumuha ng mana, mabaho na matandang lalaki. Saad ni Uncle Yanshan. Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Young miss, para sa iyong reputasyon. Ang mabahong batang ito ay kailangang mamatay. Sabi ng young miss. Mangyaring pakawalan na siya. Mabilis na sumugod si uncle. Saad niya. Para sa kapakanan ng Yan family. Katapusan mo na. Sabi ng young miss. Hinto. Ang Yan family ay hindi maaaring maging walang utang na loob. Wika ng ating bida. Ikaw ang pumipilit sa akin. Mabilis na pumunta sa likod ng dalaga ang ating bida at humawak ito sa leeg. Biglang napahinto ang tiyuhin sa kanyang pag-atake. Makikita ang reaksyon ng bawat isa. Ganon din ang mga disipulo. Wika ng ating bida. Halika, kung gusto mong mamatay ang dalaga kasama ko, dali-dali kang lumapit sa akin. Saad ni tiyuhin Yanshan. Maglakas loob ka. Bitawan mo ang dalaga ngayon o kaya'y pupuksain kita. Wika ng ating bida. Hehe, mas lalo pa akong maglalakas loob na gumawa ng mga bagay na mas nakakahiya. Biglang hinalikan ng ating bida ang dalaga. Reaksyon ng tiyuhin at ng mga disipulo. Nang ahas siyang halikan ang dalaga. Langit. Tigilan mo, hayop. Patayin natin siya. Sabi ng dalaga. Ikaw, hayop. Wika ng ating bida. Mag-asawa na tayo. Ano namang masama sa paghalik natin? Sabi ng dalaga. Yeyu, pakawalan mo ako. Nangangako akong hindi ka nila sasaktan. Kung gagawin mo ulit ito, hindi kita mapapatawad. Saad ni tiyuhin Yanshan. Yeyu, pakawalan mo ang dalaga. Sinisigurado kong ligtas kang papayagang umalis. Wika ng ating bida, ligtasan umalis. Mula sa paggamit sa akin bilang panangga hanggang sa pagtatangkang patayin ako ng ilang beses. Dinampot niya ang kanyang espada. Sa may tutok nito sa tiyuhin Shan. Wika niya, hayop ka, sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Nang bigla na lamang nagbago ang temperatura. Wika ng ating bida, bakit umuulan ng nyebe? Saad ni tiyuhin Yanshan.
Ang mga salita ng matandang ito ay hindi nga mapagkakatiwalaan. Ngunit ang mga salita ng matandang ito ay makakabili pa rin ng kaunting oras. May napansin ang ating bida. Nanginginig ako. Peste, hindi ako makagalaw. Sabi ng dalaga. Tiyuhin Shan, ano ang nangyayari? Saad ni Tiyuhin Yan Shan. Ang batang ito ay nagyayelo sa pamamagitan ng lihim na galaw ng aking espiritual na kaharian. Hindi na siya makakagalaw. Sabi ng mga disipulo, isang walang silbi na hindi marunong mag-aral, gusto mong kalabanan kami. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Patayin natin siya. Sa isip ng bida. Ito kaya ang kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Wika ng ating bida. Dapat ko kayong pasalamatan. Saad ni Tiyuhin Yan Shan. May mali. Reaksyon ng dalaga. Ito ay. Nang bigla na lamang may lumabas na apoy. Nababalutan ng apoy ang ating bida. Ito ay isang agos ng espiritu na maaari lamang maisaaktibo ng espiritual na kaharian. Siya ay tiyak na isang walang silbi noon. Imposible. Tuluyan nang nabasag ang yelong nakabalot sa ating bida. Wika ng ating bida. Salamat sa inyong lahat, natutunan. Kung sumipsap ng espiritual na chi. At nakapasok sa espiritual na kaharian. Agad naglunsad ng pag-atake ang ating bida papunta kay Tiyuhin Shan. Saad ni Tiyuhin Yan Shan. Mag-ingat, umiwas. Sinabayan ito ni Tiyuhin Shan gamit ang kanyang kapangyarihan. Tuloy-tuloy lang ang pag-atake ng ating bida. Hindi kinayang sanggan ni Tiyuhin Shan ang pag-atake ng bida. Ganon din ang mga disipulo. Makikitang bumagsak si Tiyuhin Shan. Wika ng ating bida. Matandang aso, gusto mo pa ba akong patayin? Saad ni Tiyuhin Yan Shan. Galit. Nakakagalit. Kung hindi dahil sa ginamit kong enerhiya para labanan siya, hindi mo magagawa ang. Wika ng ating bida. Tigilan mo ang kalokohan. Mamatay ka na. Sabi ng dalaga. Hindi. Sa palapit ang dalaga sa ating bida. Peste. Ang yungib ay gumuho. Dahan-dahan nang nabubutas ang kuweba. Tuluyan itong nabutas. Huwag na natin itong pansinin ngayon. Dali-dali tayong tumakbo. May papalapit na mga kidlat sa dalaga. Sabi ng dalaga. Bakit may kidlat sa langit? Sigaw ng mga disipulo. Dalaga. Nabigla na lang dumating ang ating bida. Wika niya, mag-ingat, hulihin ninyo siya. Kinuha niya ang dalaga. Hayop, pakawalan mo ang dalaga. Patuloy na tumatakbo ang bida. Sabi ng dalaga, bakit mo ako iniligtas? Wika ng ating bida, mag-asawa naman tayo. Hindi ko lang kayang panuurin kang Maduraj hanggang sa mamatay. Nakalabas na ang ating bida sa palasyo. Sabi ni Yan Sheng. Tumigil kayo, nasaan ang aking anak? Wika ng ating bida. Huli na kayo. Sabi ni Yan Sheng. Ano ang ibig mong sabihin? Wika ng ating bida. Ang iyong anak ay tanga. Pumadyak ang ating bida sa lupa. Wika ng ating bida. Pinatay niya ang sarili niya. Sabi ni Yan Sheng. Ano ang sinabi mo? Habang may mga kidlat sa kanilang taas. Sabi ni Yan Sheng, ikaw ang pumatay sa aking anak. Papatayin kita, habang tinamaan ng kidlat si Yan Sheng. Saan galing ang kidlat na ito? Habang nakataas ang espada nito umuusok. Reaksyon ni Tiyuhin Shan. Sabi ng disipulo. Ano? Tinamaan ng kidlat si Yan Sheng. Sabi ni Tiyuhin Shan. Huwag na siyang intindihin. Iligtas ang dalaga. Wika ng ating bida. Sino ang nagsabi sa iyong maging mapagmataas? Nararapat lang sa iyo yan. Buwizat. Habang patuloy ang pagkidlat sa paligid.
Na-outbalance ang bida at natilapon silang dalawa. Sabay silang bumagsak, habang nakapikit ang ating bida. Sabi ng dalaga, aray ko ang sakit, habang nasa magandang posisyon. Wika ng ating bida, wow! Ang saya, sabi ng dalaga, manyak. Nasa ganitong sitwasyon tayo tapos inaabuso mo pa rin ako. Patuloy ang pagkidlat sa paligid. Sabi ng dalaga, tapos na. Ang pamilya ko ay tapos na. Wika ng ating bida, nababaliw ka na ba? Magtago ka rito. Pinagpala ako ng magandang kapalaran. Sigurado akong hindi ako tatamaan. Nang bigla na lamang may kidlat sa likod ng ating bida. Wika ng ating bida, lolo kidlat. Takbo nito. Sigaw niya. Iligtas mo ako. Tinamaan ng kidlat ang ating bida. Wika niya. Iligtas mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Sabi ng dalaga. Ayos. Ayos ka lang ba? Reaksyon ng bida. Ha? Ayos lang ako. Hahaha, isa talaga akong anak ng langit. Kahit kidlat ay hindi ako kayang patayin. Kahit sirain mo ang mundo, hindi mo pa rin ako kayang patayin. Sa isip ng dalaga, akala ko hindi siya maapektuhan ng kidlat. Siguro, yeyu. Ha? Sabi ng dalaga, pakiusap ko sa iyo. Pakiligtas ang pamilya yan. Pakiusap. Natigilan ang ating bida. Sabi ng dalaga, kung ililigtas mo ang pamilya yan, gagawin ko ang lahat. Hinawakan ng ating bida ang dalaga. Yeyon. Wika ng ating bida. Karaniwan, hindi ako sumusugal pero maraming beses mo na akong tinulungan noon. Hayaan mong suklian ko ito ngayon. Tuluyan ng sumugod ang bida. Papunta sa mga kidlat. Bilis itong lumipad. Isip ng dalaga. Salamat. Wika ng ating bida. Tamaan mo ako. Halika tamaan mo ako. Walang silbi. Narito ako. Tamaan mo ako. Sabi ng mga disipulo. Marami na siyang natamong kidlat. Dam! Nababaliw na ang taong ito. Patuloy lang sa pagtakbo ang ating bida. Nang may mapansin ito, wika niya, ano iyon? Isang binibini na nakikipaglaban sa mga kidlat. Wika ng binibini, umalis ka na. Sabay lungsod nito ng pag-atake na nag-aaboy na dragon. Sumalubong ito sa mga kidlat. Lumikha ito ng matinding salpukan ang pag-atake. Wika ng ating bida, wow! Habang tinitignan niya ang binibini, nasira ang ilan sa mga damit nito. Yumandar na naman ang pagiging lalaki ng ating bida. Wow, nakakabusog ang ganda. Wika ng ating bida. Hay ganda, kailangan mo ba ng tulong? Sa isip ng binibini, imposible paano hindi matatakot ang taong ito sa kidlat sa langit. Wika ng ating bida. Ang pangalan ko ay, sa isip ng binibini, walang ibang pagpipilian, ang tanging paraan ay. Biglang lumapit ang binibini sa ating bida. Wika nito, yakapin mo ako ng mahigpit. Nang bigla na lamang bumugso ang napakaraming kidlat sa langit. Napansin naman agad ito ng ating bida. Buwizat, ginamit na naman akong panangga. Tumagos lamang ang mga kidlat sa katawan ng ating bida. Saad ng binibini, buwiset. Hindi nito naharang ang lahat ng kidlat. Sigaw ng ating bida, hey ganda, ayos ka lang ba? Saad ng binibini, hawakan mo ako ng mahigpit. Huwag kang bibitaw. Wika ng ating bida, ito ang unang beses na may babaeng nag-alok na yakapin ako. Huwag kang mag-alala. Ako si Yeon, poprotektahan kita. Naglakad na ang ating bida, dala-dala ang binibini sa gitna ng mga kidlat sa langit. Tingnan mo, wala na ang kidlat sa langit. Maganda, nakaligtas tayo, habang may hinahanap ang dalaga. Yeon, sa ibang lugar, mabilis na nahuhulog ang dalawa. Nang laki ang mata ng ating bida.
Bumagsak na ang dalawa. Aray ko, hindi pa patay. Nang bigla na lamang may bumagsak pa sa kanya. Aray ko, saad ng binibini. Ang damit ko. Wika ng bida. Itu, ganda, pwede bang tumayo ka muna? Saad ng binibini. Ikaw ang lalaki sa loob ng dagat ng kidlat. Wika ng ating bida. Para iligtas ka, tinamaan ako ng maraming beses. Wala man lang salamat. Biglang napaisip ang binibini. Wika ng ating bida. Wow, swimsuit play. Saad ng binibini. Pwede bang hanapin mo ang damit ko? Wika ng ating bida. Saan ako makakahanap ng damit sa desyertong ito? Saad ng binibini habang nakatingin sa ating bida. Well, ang damit mo. Wika ng ating bida. Ano naman ang isusuot ko? Sa isip niya, hindi na ako makatingin pa kung suot niya ang akin. Saad ng binibini. Maaaring ang binata ay napakasama para makita ako ng walang damit. Wika ng ating bida. Anong klaseng titig ang ito? Sa tingin mo ba dahil lang sa nakatingin ka sa akin ng naaawa, magiging mabait ako? Tigilan mo ang pagtitig sa akin. Hindi ako tanga. Ang tanga lang ang magbibigay nito sa iyo. Makikita natin na wala ng kasuotan ang ating bida. Wika ng ating bida. Ano ang pangalan mo? Bakit ka tinatamaan ng kidlat? Saad ng binibini. Ang pangalan ko ay Zuyan. Naghanap ako ng isang bagay sa demonyong libingan pero aksidenteng naisaaktibo ko ang isang bitag. Sa isip ng ating bida. Libingang demonyo. Wika ng ating bida. Bakit ito tinawag na libingang demonyo? Saad ni Zuyan. May alingaw-ngaw na isang walang kapantay na demonyo ang nakakulong dito. Kaya tinawag natin itong libingang demonyo. Wika ng ating bida. May hinahanap ka. Kayamanan ito, tama ba? Saad ni Zuyan. Isang lihim na banal na aklat. Naglalaman ito ng kataas-taasang dakilang daan. Sa isip ng bida. Dakilang daan. Wika ng ating bida. Ano ang itsura ng banal na aklat? Na iyon, saad ni Zuyan, kumikinang ito ng gintong liwanag. Nakasulat sa sinaunang rune. Isa rin itong scroll. Wika ng ating bida. Gintong liwanag. Check. Scroll. Check. Sinaunang rune. Check. Mataba. Hindi ba iyon ang aklat sa aking ulo? Saad ni Zuyan. Ano ang mali? Ano ang mataba? Wika ng ating bida. Well, ang mataba ay isang napakamakapangyarihang bagay. Sa isip ng bida, tingnan ko kung ano ang nasa loob ng aklat. Wika niya. May mga panloob na sugat ako. Kailangan kong magpahinga. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.